Alright, so yun na nga no, magandang araw sa inyo lahat. Pagpalain kayo buong araw. So ang pag-uusapan natin, kasi naman natin, hindi naman lahat ng Pilipino dito sa Europe no, pinapalad. So lahat ng Pilipino rito, merong pinagdadaanan din no. Hindi lahat nasa magandang lugar. Tama. Kami rito sa Hungary, meron kami dito nga pinagdaanan din, no? So kaya kami gumawa ng video. Ito kasama ko si Brother Arma. Ituturo namin sa inyo kung saan yung mga ahensya sa Hungary na dapat nyong lapitan. Saka yung mga tao na pwede nyong lapitan at talagang tutulong sa inyo. Ito dito. Ayun na nga no. Unang-una, meron kasing nagko-comment no doon sa video ko yung paano daw yung mga geto ganyan. Meron din ako naka-chat sa Facebook group no na humihingi ng tulong. Kasi ang nangyari daw sa kanila is hindi sila pinapasahod ng tama. No, pre. Oo. 2 months silang hindi pinasahod, pre. Hindi pwede yun. Grabe no. Against the law na yun. Nga sabi ko, against the yun eh. Batas ng Hungary, dapat tuwing agis babayaran kayo. Every month eh. Eh siyempre hindi naman kasi lahat ng Pilipino malakas ang loob, may boses. So hinahayaan nila kasi natatakot sila baka pag nagreklamo, baka tanggalin sila sa trabaho. Kapag initan sila, hindi. Ang magiging kakampi mo kasi dito yung kontrata mo. Ayun ang magiging kakampi mo. No? So, kung ano yung pinirmahan mo, ayun dapat ang masunod, no? Tapos pre, ang nangyari sa kanila, nagtutulong sila. Mga kasama niya doon, nakabili sila ng ticket. Yung una kaya sila nag-message sa akin, sabi niya, kaya tanong niya yung address ng embassy, baka sakali daw makaligtas sila ng ticket. Yung nangyari, hindi yata sila nakapunta. Nag-ambag-ambag na lang sila. Yun, nakauwi naman sila ng Pilas. Meron tayong Philippine Embassy dito. Yung Philippine Embassy, meron na rin yung yung MOW, mga ganun nila. Polo. Saka yung so magkakasama na ito pagka nagpunta ka dun sa Philippine Embassy ng Pilipinas. Kakasama na sila doon. Saka shoutout kay Ma'am Ping. Siya yung nag-asikaso sa amin, no? Ang Bing Labat. Ngayon, Bing Labat. Tsaka si Sir Kaloy. Sir Kaloy, yun. Yung si Mang Bing Labat, kapag natuwa sa iyo, bibigyan kayo ngayon. Katulad sa amin, binigyan kami. Salamat. Maraming salamat. Ayun na nga, no? Ilalagay ko yung address dyan sa screen nyo. Or, meron na rin akong video no? Paano ako nakapunta ng embassy. Just in case na, manbawa, hindi kayo makapunta ng Budapest, makapunta rin sa pwede nyo kontakin itong Aruga. Si Ma'am Faye. Ma'am Faye. Aruga, siya yung mga tumutulong din. Mara San Pascual. Yan. Si Ma'am Faye, siya yung tumutulong din sa mga Pilipino, no? Na nagkakaproblema. Siya yung nagiging boses natin, no? So, ilalagay ko rin Facebook page niya. Tapos, kapag may problema kayo, i-message nyo na lang dyan si Ma'am Faye, no? Willing silang tumulong talaga. Araw tayo pre, masakit sa tenga yung lamig eh. Yan. Tapos pangalawa, yung tao pwede nyo tulungan pag talagang down na kayo, wala na kayong alam mo yung sobrang kababa na ng kumpiyansa nyo, napakababa na ng emosyon nyo. Nangyari sa amin yan. Nangyari sa amin yun. Pwede nyo lapitan si Father Elmer. Father Elmer Hernandez. Yun, si Father Elmer Hernandez, siya yung ginawang kanang kamay o siya yung pinaka-leader ng mga pare ng mga Pilipino dito. Pinull out siya ng bishop. Parang na siya yung i-guide yung mga Pilipino. Binigay siya ng position dito ng Cardinal ng Hungary na siya ang mag-guide sa mga Pilipino rito. So yan, ilalagay ko yung Facebook page ni Father sa screen nyo.
Lapitan nyo lang siya pag talagang ano na, pag talagang walang-wala na yung pag-asa nyo, napakababa na ng kumpiyansa nyo. Ang maitutulong lang ni Father is spiritual guidance, no? Tsaka emotional guidance. Kasi nung nakaraan niya, di ba? Inabot namin yan eh. Nawalan na kami ng pag-asa. November 26. Oo. Binili na kasi kami ng ticket eh. Ticket, talagang naano na Wala kami. kaming kalam-alam. Tapos wala kaming malapitan, wala kaming kakampi. So, at yun na lang, parang bang nagkaroon kami ng pag-asa nung nakausap namin Nakontak ko si Father Elmer. Ayan. Kaya agad-agad, mga 2 days, 3 days, nagpunta sa amin sa lugar namin sa Airship. Yun nga, binigyan kami ng mga payo, mga guidance, mga pinagdasal kami. Pinalakas talaga yung kumpiyansa namin, no? Para lumaban. Ayan. So napakabait ni Father, siyempre pare. Ayun. Saka siyempre kilala na yan si Father ng mga buong Pilipino dito sa Hungary. Marami na nakakilala sa kanya. Ano pala, 17 years na si Father dito. Ano na yan, fluent na mag-Hungarian yan si Father. Siya ang kauna-unahang paring Pilipino dito sa Hungary. Ayun. So ganun lang ang buhay, no. Gusto ko lang sabihin sa inyo, no, hindi lahat ng mga Pilipino dito sinapalad, no. So ganun talaga, no. Hindi lahat sinuswerte sa pag-abroad. Kaya nga sinasabi ko nung nagkatara ko Nagkatara ko pero hindi ako mayaman. Wala nangyari sa akin. Parang wala lang. Kahit nung nakapag-Dubai ako, parang wala lang din. Tapos ngayong nasa Hungary ako, nagsisimula pa lang. Yun nga lang, nagkaroon ako ng konting abirya kami dito. Pero siyempre sa awa ng Diyos, binigyan pa ako ng pagkakataon. Yun lang. Pero ako, waiting. Yun lang. Waiting yung ano namin. Waiting pa rin tayo. Still, nag-cancel pa rin na makapag-trabaho dito. Huwag tayo mawala ng pag-asa. So yun nga. Pag naabuso kayo ng agency nyo, ayun pala, bago ka rin kasi kayo magpunta dito, or pagka pubirma kayo ng kontrata, basahin yung maigi. Kung hindi nyo maintindihan sa English, meron naman dyang Google Lens, tinatranslate sa Tagalog para maintindihan yung mabuti. Tayong laging excited sa pagpirma. Oo, kayo excited, no? Tandaan nyo, ang magiging kakampi nyo dito, kontrata nyo. Kasi posible din kasing ginagamit ng agency yun para malamangan tayo pero hindi nila naalala meron tayong pinirmahang kontrata sa kanila. So yung mga Hungarian dito, takot din sa mga police, takot sila. Saka syempre takot din silang mabahira ng bad record yung company nila. So hindi nila gagawin gumawa ng kalokohan talaga. Pero syempre sa mga other cases talaga, may nanlalamang talaga, no. Mas maganda pag nandito na kayo sa Hungary, palawakin nyo yung isip nyo yung mga rules dito. Yung community nyo, magtanong-tanong kayo sa matatagal na dito. Yung pa isa pa, just in case magkaroon kayo ng contact kay Ma'am Lisa Barchet. Ayun, marami ding alam yun sa patakaran dito sa Hungary. So sila yung mga taong pwede nyo pagtanungan. May knowledge na talaga dito. Saka wag kayong gagawa ng kalokohan. Wag kayong gagawa ng ikakasira ng kasama nyo. Although sige, yung pag-run away, normal na yan eh. Hindi lang naman tayo mga Pinoy. Hindi lang naman tayo yung mga nag-run away dito. So, normal na sa Hungary yung may ganun. Ayun lang, gusto kong i-share sa inyo, no? Ayos ba yun? Ikaw Boss Arman, baka meron ka gusto sabihin. Ayun lang, basta pagka pupunta kayo dito, lalo na yung first timer tulad ko, baon nyo yung lakas ng loob. Tsaka yung, siyempre, lagi kayo magdadasal. Pinakailangan natin Laban lang.
para sa pamilya. Ayun pa, isa pa, number one to. Hindi ng basahan. Ito yung number one sa lahat. Huwag kayo basta-basta maniniwala sa mga sinasabi. Yeah. Sa mga sabi-sabi. Kang hearsay ba? Lalo na yung mga sinasabi na ban na daw yung mga Pilipino. Hindi totoo yun. Yung tungkol sa tax na mayroong, ewan ko, basta mayroong kasing ano eh. Although, ginagatungan pa nila yung kwento. Ito na nga yung mangyayari, ginagatungan pa. Dinadagdagan pa. Lalo na dun pa sa pag sinabing guest worker, ginagatungan pa nila yan. Hindi porket guest worker ka, limited access ka na sa Europe, hindi yan totoo. Sa Hungary lang yun, no? Dito lang. Sa batas lang ng Hungary, lumabas ang guest worker. Magpunta ka ng Poland, walang guest worker dun. Magpunta ka ng France, Italy, Norway, walang guest worker. Hungary lang ang gumawa ng guest worker na visa, no? Alright. So, panibagong kwento yung tungkol sa guest worker. Panibagong topic yan. Yan ang gusto ko sabihin, no? Right. So papunta kami ngayon sa kabayan natin na may asawa na ring Hungarian. So inimbitahan tayo, kaming dalawa ni Brother Arman na kumain. Di libre, di ba? Ayos, libre. So yun. Sana may nakuha kayong pulot na aral tsaka idea. Itong mga sinabi namin itong mga sinabi namin, base lang to sa mga experience namin dito, napagdaanan namin. At nakausap namin yung mga taong nilapitan namin. Hindi kami gumagawa ng kwento lang. Hindi kami gumagawa ng kwento lang. Talagang naranasan namin. At saka, legit naman talaga natulungan kami sa mga nangyari sa amin, no? Alright, so hanggang dito na lang. So yun, ingat kayo palagi, healthy, God bless. Peace.